Hoy, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Hoy, nabalitaan niyo na ba? Itong magkaibigan, parehas sa bilyonaryo ito si Kibuloy at si Tatay Digong. Itong dalawa na to na mag-best friends, parehas na sa peligro. Unang-una si Kibuloy, nare-request na ng Estados Unidos. Kapag si Kibuloy dalhin dyan sa US, wala na, tapos na ang vaccine. Pero marami pang pag-uusapan yan bago dalhin sa US kasi may extradition request na itong gobyerno ng Estados Unidos. So nanganganib siya dyan, ka-coffee, kasi may chance, lalo na po si Senator Risa Ontiveros nagsasalita na, sinasabi niya pwedeng dalhin na si Kibuloy dyan sa Estados Unidos, pero yung stand ng gobyerno wala pa po, hindi pa po malinaw yan. And I think base sa mga previous cases, ang lumalabas wala pa namang finality yan, ka-coffee, no? Pero ang understanding ko, kinakailangan mo nang tapusin yung mga kaso ni Kibuloy dito. Biruin mo once na ma-absuelto si Kibuloy dito sa Pilipinas, may isa pa siyang kakaharapin sa Estados Unidos. Kung sa Pilipinas malabo-labong ma-absuelto siya, mas lalong malabo pa sa sabaw ng pusit na ma-absuelto siya pag siya ay nasa Estados Unidos na. Yan po yung peligro ni Kibuloy. Number 2, si Tatay Digong. Si Tatay Digong ilang buwan na hindi pa rin po nakakalaya. Hindi pa rin po nakakalabas dyan sa International Criminal Court. Kahit anong rally na po ang gawin ng mga DDS, hindi pa rin po makalabas-labas yan si Tatay Digong. Ngayon, may request na naman sila. Sana totoo na ito, ka-coffee, kasi binawi nila yan ang una headline to, ka-coffee, ng GMA News Online. Duterte asks ICC anew for interim release to undisclosed country. August 21, 2025. Remember, nag-request na po ang kampo ni Digong few months ago, 2 months or 3 months ago. Nag-request na sila, not 3 months, parang 1 month or 2 months ago, no? Nag-request na po sila ng interim release para din po sa undisclosed country. Ibig sabihin, ang hinihiling po ng legal team ng Council ni Digong, napakawalan niyo po si Digong at dalhin natin yan sa undisclosed country. Itong undisclosed country na to, ibig sabihin bansa po na hindi pinangalanan, no, ay according to them, sumasang-ayon na po na dyan muna si Digong itago. Okay na yan, na-request nila yan. Tapos all of a sudden, biglang humirit itong legal team, itong kampo ni Digong, na wag muna nilang husgahan yung request nila for interim release. Alam mo kung ano yung dahilan? May nakarating sa atin, yung bansa na una nilang napa-oo na tatanggapin si Digong, nag-back out. So kaya ginawa ng kampo ng mga Duterte, nag-ikot-ikot yan sa iba't ibang bansa. Kaya si Sara Duterte gala ng gala yan. Naghahanap ng bansa na tatanggap kay Digong. Biruin mo yung mga bansa na yan nagtatanggihan, ayaw tanggapin si Digong. Kasi magiging nila yan magiging dungis yan sa bansa nila. Biruin mo kung ikaw ang bansa halimbawa natatanggap kay Digong, ang ganda ng reputasyon mo, tapos magkukup-kup ka ng isang prisoner, o sige may interim release na matindi po yung violation sa human rights. Ano sasabihin ng mga residente mo? Ano sasabihin ng international community sa bansa ninyo? Diba? Isa yan sa dahilan kung bakit yung mga bansa na ito, mga bansa, kasi maraming pinag-uusapan dyan, nagba-back out sila at ayaw nilang tanggapin si Digong. Ngayon, ang pinipilit ng kampo nila, sana sa Davao lang daw po iuwi si Digong. Ang tanong, na-meet na ba nila yung requirements para mag-grant itong interim release si Digong? Hindi tayo makakapag-identify kung na-meet na nila yan. Ang magtutukoy niya ng International Criminal Court kung na-meet na nila yan. Pero pag-usapan natin yan, kasi si Sara Duterte, nagsalita din po siya dito. Biruan nyo itong si Sara Duterte, problemado ka na dyan sa tatay mo dahil nasa peligro yung tatay mo, sige ka pa rin, parinig ka pa rin ng parinig, negativity pa rin ang dala mo sa administrasyon ni PBBM, sinisiraan mo pa rin ang gobyerno, sinisiraan mo pa rin si PBBM, ginagawa mo pa rin ng kwento ang presidente. Samantalang yung tatay mo medyo stressful na yung kaso dyan, namimiligro na yan kasi may hinahabol kayong oras dahil matanda na yung presidente, dating presidente. Anytime, ilang pirma na lang yan, di ba? So kinakailangan yung madaliin na yan at mag-grant na yung interim release ninyo. Kapit tayo. Sige. Nasa balita ng GMA News. Duterte asks ICC anew for interim release to undisclosed country. So ito na, final na to, ka-coffee. Pero malapit ng September, no? Reading na ng kaso, no? Former President Rodrigo Duterte, through his legal counsel, has reiterated his request
to the International Criminal Court for an interim release to an undisclosed country subject to any conditions deemed appropriate. Ang tanong, mamimit ba nila yung, alam ko 4 na requirements yan eh, mamimit ba nila yan? Pero ang balibalita risk pa rin si Digong, kaya hindi pwedeng i-grant yung interim release na yan. Ibig sabihin, kung risk pa rin yan, posibleng maka-apekto yan doon sa existing kaso ng International Criminal Court. Posibleng ma-impluwensyahan yung mga witnesses, posibleng ma-impluwensyahan yung prosecution, kaya hindi dapat siya pakawalan. Dahil makapangyarihan pa rin yan. Remember, mayor yan, alkalde yan ng Davao City, dating presidente yan, may access yan, billionaire yan, yung mga kaibigan niya napakayayaman. So madali lang po para sa kanila yan na ma-impluwensyahan yung kaso. So doon sila mahihirapan. Kailangan nilang ma-establish yan sa harapan ng ICC judges na hindi magiging risk si Digong. Flight risk, physically, no, kung ano ba, kung ang pag-transfer sa kanya from the ICC to an undisclosed country, magiging risk ba yan, etc. Kailangan nilang ma-establish yan. For the sake of clarity, the defense informs the pre-trial chamber that the redacted, kasi confidential, no, that the blank continues to affirm its willingness to cooperate with the court to accept Mr. Duterte into its territory and to enforce conditions of release. Okay, yung redacted portion na yan, hindi nila pinangalanan, pero ang tinutukoy dyan yung bansa o estado, di ba? Hindi natin alam kung anong klase yan, no? Pero ang ini-insist nito ini-insist ng team ni Digong, itong bansa na to continues to affirm its willingness to cooperate with the court to accept Mr. Duterte onto its territory and to enforce conditions of release. Assurance ka, Coffee. Ang ibinibigay po ng defense ni Digong, ina-assure niya sa pre-trial chamber na itong bansa na to continues to affirm. Ibig sabihin, hindi nawala. So, inconsistent yan sa mga nangyari sa mga nakalipas na buwan. Kasi ang balibalita, ka-Coffee, nag-beg off, umatras itong bansa na yan. Pero sa statement na ito ng council, continues to affirm. Ibig sabihin, nananatili pa rin po ang kanilang pagtitiyak na willing silang tanggapin si Digong at ipatupad yung mga conditions ng interim release. Bakit ayaw nyo pangalanan yung bansa na yan? Dahil takot kayong i-verify sa bansa na yan kung totoo yung sinasabi nitong council. Kasi maya-maya, gawa-gawa lang nila yan para mag-grant yung interim release na yan. Di ba? The blank, yung bansa, is furthermore fully aware of Mr. Duterte's blank. Alam mo kung ano yan. According to the heavily redacted document submitted by Nicholas Kaufman, the former leaders council to the pre-trial chamber dated August 19, 2025. So bago-bago lang yan. Sinasabi sa balitang ito, yung dokumento na yan, ka-Coffee, na lumabas dyan sa website ng ICC, puro redacted yung portion. Ibig sabihin, marami pong portions ang naalis. So kanya-kanyang hula na lang ito. It added that all the prosecution's objections to the blank serving as a receiving country for the purposes of interim release are either negligible or negotiable. Talaga ba? Naniniwala ba kayo? Naniniwala kayo na itong bansa na to willing siyang tanggapin? Kasi marami rin conditions sa mga bansa na yan na willing tumanggap O dapat miyembro ka ng ICC. Pero kung China yan, hindi naman miyembro ang China Kung China yan, automatic tanggap na agad yan. Kasi best friends Di ba? Kumbaga adopted son si Digong The defense reiterates that blank is not just a bar to holding the hearing on the confirmation of charges but also negates any risk under Article 58(1)(b) that would justify maintaining his detention, the document stated. Should the prosecution be permitted to challenge the aforementioned and blank, resolving the issue of blank could take several months or more, especially if other blank are blank. Puro blank naman ito, wala na tayong maintindihan dito. The Duterte's continued detention during this protracted process would not be fair or reasonable. Oy, mahiya daw kayo, prosecution, Kung tututulan ninyo itong mga request nila, hindi daw po katanggap-tanggap, hindi reasonable, hindi makatwiran ang pananatili ni Digong dyan sa bilangguan. So
Swerte nga ni Digong eh. Ganda-ganda ng kulungan niya eh, di ba? Swerte nga, nabigyan siya ng due process eh. Di ba? As compared doon sa mga natukhang niya, hindi na nabigyan ng due process yan eh. Basta na lang po itinumba, di ba? Kaya napakaswerte pa rin ni Digong eh. Alagang-alaga siya dyan sa International Criminal Court. Pag nagka-problema siya, nagkasakit siya, may kaunting hindi magandang nararamdaman, isusugod siya sa ospital. Everyday, may dumadalaw sa kanyang pamilya, may dumadalaw sa kanyang kamag-anak, may dumadalaw sa kanyang girlfriend. Di ba? Paglabas niya, andyan may piyesta, andyan si Roque, kumakain ng humba. Andyan yung mga OFW dyan sa The Hague. Oh. Parang malas si Digong dyan. Paano magiging unfair kay Digong yan? Binigyan siya ng due process. Ang ganda-ganda ng buhay niya dyan eh. In June this year, Duterte's lawyer asked the ICC that he be released to an undisclosed country which has reportedly agreed to take him, no? So June, July, August, tama, 2 months, no? Nung una nilang ni-request yan, pero nga, again, binawi nila yan, no? The request signed by Kaufman also said that the prosecution has confirmed its non-opposition to the former president's interim release to the country, yet to be made public on the understanding that the terms and conditions set out in Annex A to the filing would be met. Duterte is currently detained dyan po sa The Hague. Ang ini-insist kasi ng defense dyan, hindi tututol itong prosecution. Ibig sabihin yung grupo ng mga biktima, hindi tututol sa request ng interim release, no? O sa request ng kampo ni Digong na pansamantala pakawalan siya. Hindi sila tututol dyan. Pero, hindi yun ang sinasabi ng prosecution. Ilang beses na sila nagsasagawa ng press conferences dyan, ilang beses na sila naglalabas ng statement na hindi sila sang-ayon na pakawalan si Digong dyan sa ICC. At bakit naman kasi gustong-gusto ninyo na pakawalan si Digong? Mamaya ma-impluwensyahan nyo na naman kung ano-ano yan. Diba? Ano-ano nang gawin na naman nyo? Kawawa na naman yung mga biktima dyan. Si Digong ay suspect dito. Si Digong ay hindi biktima. Teka, hinahanap ko yung statement ni Sara Duterte. Kasi meron siyang statement dyan eh. Patungkol sa usapin na yan. Sinasabi niya hindi risk yung tatay niya. Wait lang ha. Digong not a risk. Wait lang. Hanapin ko lang yung article na yan. Kasi maski si Sara, kaya hindi yan umuwi ng Pilipinas, kaya paikot-ikot lang yan sa iba't ibang bansa kasi pinipilit niya na makahanap ng bansa na tatanggap sa tatay niya. Pero syempre gusto niya pa rin sa Davao. Wait lang ha. Sana yan. Nakita ko yung balita kanina, di ko lang na-share eh. Anyway, ang pinopoint out dito ni Sara Duterte, no, hindi daw po risk yung tatay niya at gusto niya na sa Davao ito manatili. Biruin mo, mag-a-adjust na naman sa inyo. Yung condition na naman, kailangan favorable na naman sa inyo. Di ba? Ano yun? Ikaw yung preso. Imagine mo ha. Ikaw yung preso, gusto mo yung conditions magiging favorable sa iyo. E di kung sa Davao yan, parang malaki buloy yan. O mamaya, kung magtago yan sa kingdom o kung saan pa, o lahat ng gusto niya, magagawa niya. O palibutan na lang yan ng mga DDS armies, o palibutan na lang yan ng mga DDS mismo ng mga civilian, paano pa mapapasok yan? O paano pa mapapatid sa hearing yan? O di ba, magtago na yan, paano pa mapapanagot yan? Kaya ako, tingin ko ha, ako 99% hindi igagrant ng ICC itong interim release ni Digong. In short, hahayaan siya dyan. Lalo na po hindi pa nagsisimula itong confirmation of charges hearing na magaganap pa lang po sa Setyembre. Kasi tatawanan ng ICC dyan, hindi pa nga nababasahan ng sakdal yan, pagkakawalan mo na. Diba? Not, actually, hindi sakdal eh. Yung kaso pa lang eh. Yung charges pa lang, babasahin pa lang sa kanya yung charges sa September. Tapos, igagrant na itong interim release. At malabo ka, Coffee, ako sa tingin ko lang ha, posibleng mali din ako, malabo na uunahin ng ICC na desisyonan itong request for interim release bago doon sa confirmation of charges. Unang-una, ang sasabihin lang ng ICC dyan, di ba kayo itong unang nag-request na i-hold muna? Nag-request kayo ng interim release ng June, tapos binawi ninyo yan. Pinapahold ninyo muna kasi may hinihintay kayong dokumento. Tapos ngayon, magmamadali kayo na unahin agad itong judgment sa interim release bago doon sa confirmation of charges hearing. Malabo, di ba? So I don't think na magiging favorable itong decision ng ICC dito kay Digong. Kayo ka-Coffee, ano sa tingin ninyo? Payag ba kayo na pakawalan si Digong? Dalhin dyan sa Davao o dito sa undisclosed country na yan? At tiwala ba itong bansa na yan?
hindi ikukubli si Digong dyan at makakamit pa rin po ang hustisya ng mga biktima. Hindi ako naniniwala dyan, no? Nasa sa inyo po yan. I-komento po ang inyong opinion, ang mga gusto niyo pong sabihin, reaksyon dyan sa ating comment section. Yung mga nasa Facebook po, pasuyin na lang please, like and follow. Yung mga nasa YouTube, subscribe. Nasa TikTok, subscribe na rin po kayo at magkita-kita po tayo sa aking susunod na videos. Paalam po sa inyo. Bye-bye.